Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga Panginoon ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubhang nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inuutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, nakipagtipan ng Diyos kay Abraham at nangakong pararamihin ang kanyang mga anak. Bagaman walang kasiguruhay na niniwala si Abraham sa Panginoon, tunay ngang siya ang ating Ama sa pananampalataya. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at ako." Nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abraham, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupain ito." Itinanong naman ni Abraham, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala
Tinangal ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa, maliban sa mga ibon. Inihani niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abraham. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitay. Pagkalubog ng araw at naganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulog na dumaan sa pagitan ng pinatay ng mga hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abraham. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupain ito, mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukuli, kita'y hahanapin. Magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawan mo sa mga hirap. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga.
tulad ng pagbabagong anyo ni Jesus sa Ebanghelyo, luluwalhatiin niya rin ang kanyang mga tagasunod, kaya hinihimok tayo ni San Pablo na magpakatatag sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay natin may pananapig ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong pinasasabi kang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ako. Sumainyo ang Panginoon ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagningning ang katan at naging puting-puti. Di kagisa-gisa'y lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaniningan na nakikipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila na malapit na ang pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kupol, isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya na nalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulam at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa napaab na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi sa mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita
ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po ng inyong katabi. Good morning. Yeah, good morning. Ayun. Una, lest I forget bago ako makalimutan. Salamat sa parokya, sa pamumuno ni Father Randy at ang Divine Mercy, Apostles of Jesus Divine Mercy, tumayo nga kayo. Ayan. Palakpakan po natin sila. At ang aming servant leader, si Ate Tess Moore, nawawala sa pag-imbita. Alam mo si Father Rani, kahit ako'y matanda ay sa kanya, ang pakiramdam mo, kuyang-kuya mo siya. Dahil sa kanyang pag-aasikaso, dito po ako nakatira sa kumbento. Thank you, Father Rani. Palagpakan natin si Father Rani. Ngayon pong araw na ito ay second Sunday of Lent. Last week, narinig natin na si Jesus ay tinukso, di ba? Saan? Doon sa disyerto. Ngayon naman, ibang lugar. Si Jesus ay nasa bundok. Doon, nagbagong anyo ang ating Panginoon. Alam po ninyo, pag tayo nagbasa ng Biblia, ang ibig sabihin ng matataas na lugar o bundok ay encounter with God. Nabanggit ko kahapon, kaya sa Pilipinas, ang mga retreat houses ay nakalagay sa matataas na lugar. Katulad ng Antipolo, Baguio, Tagaytay. Naku, punong-puno yan ang house of prayer dahil ang mountain, biblically, meaning encounter with God. Anong nangyari sa bundok? Sabi po sa ating binasang Biblia, umakyat sa bundok si Jesus, kasama si Pedro, si Juan, at si Santiago. At doon sa bundok, nagbagong anyo ang mukha ng Panginoon. Babasahin ko sa inyo ang nakasulat. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang kanyang anyo, ang kanyang mukha, nagningning ang kanyang kasuotan at naging puting-puting. Nakita ni Pedro ang liwanag na ito. Alam po ninyo, nung makita ni Pedro ang liwanag, sinabihan niya ang Panginoon, magtatayo po ako ng 3 kubol. Parang sinasabi ni Pedro, dito na po tayo, ang sarap ng feeling. Isa po sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, naku, nakita niya ang isang alapaap na tumatalong sa kanila. Ang alapaap po sa Biblia, ang ibig sabihin ay
the presence of God. Ito, may tinig na narinig na nagsasabi, ito ang aking anak, ang aking hirang, siya ay inyong pakinggan. Yan po ang pagbasa sa Ebanghelyo na nangyari kay Pedro noong makita niya nagbabagong anyo ang ating Panginoon. May tatlong imagery, huwag yung kalilimutan, na ipinapakita mga pagbasa ngayon. Ang una ay light, ang pangalawa ay listen, ang pangatlo ay life. Ulitin nyo nga. Sa Transfiguration, there are three images: the light, the listening, and the life. Tingnan natin isa-isa yan. Base sa nakasulat sa Biblia ngayong linggo ba? Dito pala ang misa, no? Sabi ang the Father, Biyernes, Sabado, Linggo, pare-pareho lang, parehong Santos. Kaya dapat iba-ibahin ang sermon kasi pare-pareho rin yung Easter. Kahapon iba, tapos nag-isip ako na po. Anyway, ganda, daming lingkong misa. Anyway, tingnan natin yung una, yung light. Handa ba kayo makinig? Okay. Light, liwanag. Noong tayo binyagan, ano ang ibinigay sa atin? Diba? Noong tayo pagkatapos ng binyag, binibigyan ng kandila. Ang sabi ng pare, receive the light of Christ. Sa kasal, sino sa inyong ikinasal na sa simbahan? Ayan. Diba, habang nakaluhod kayo sa altar, may dalawang kandila. Sinisindahan ng You know, grabe yun sa atin sa Pilipinas. Pag nagkakasal kami, sisindihan yung kandila, di ba? Naku, lahat na lang tao nakatingin sa kandila. Tinitingnan kung kaninong kandila unang mamamatay. Di ba? Namansin niyo yun? At pag ang kandila ng isa ng babae unang namatay, siya daw ang unang mamamatay. Antakin mo yan. Ang ibig sabihin ng liwanag, yung kandila, liwanag ni Kristo. Kung sakali man ng isa ay nasa kadiliman, naguguluhan, walang direksyon, kung sakali man ng isa ay namumuhay sa kadiliman, huwag kang magfa-file agad ng annulment. Ikaw naman, sabi sa simbahan, for better and for worse. Eto na, worse lang dumating, iiwanan mo. Dapat ang liwanag ni Kristo na yung tinanggap ang magbigay ng liwanag sa isang ito na sa kadiliman. Di ba? Kaya nga kayo binibigyan ng kandila eh. Kaya lamang, yun nga, sino kaya unang mamamatay sa dalawang ito? Di ba? Dito po sa ating binasang Ebanghelyo, binigyan ng pansin ang pagdinigdig, ang liwanag. Tayong lahat ay namumuhay kung tayo ay may liwanag na natatanggap sa ating Panginoon. Let the light of Christ, ang sabi nga sa Salmo, let the light of Christ be our guide in our path to Jesus. Yun po ang ibig sabihin, ang liwanag. Dito sa ating pangalawa
Hindi lang liwanag. Listen. Light. Light and listen. Sabi po dito, may isang tinig na narinig. Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Ito ang aking anak, siya ay inyong pakinggan. Siya inyong pakinggan. Katulad ng sinasabi sa unang pagbasa, ang nangyari kay Abraham, bagaman wala siyang anak, siya ay naging ama ng isang lahing mas marami pa sa bituin sa kalangitan. Bakit? Sapagkat nakinig siya sa pinasasabi ng Panginoon. Babasahin ko ang first reading. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay ang lupaing ipinangako ko sa iyo. Pagkatapos dito, binigyan siya ng specific instruction at si Abraham ay nakinig. Ang sabi ng Panginoon, dalhan mo ko ng isang baka, isang kambing, isang tupa, bawat isang 3 taon na gulang, magdala ka rin ng isang kalapati. Lahat ng yan, ginawa at pinakinggan ni Abraham. To listen is to put your trust to God. Ang makinig ay magtiwala. Parang isang anak, di ba? Pag nakikinig sa kanyang magulang, ibig sabihin, nagtitiwala ang anak sa salita ng kanyang magulang. Anak, huwag kang uuwi ng gabi. Alam mo yung mga bata ngayon? Grabe din, no? Doon po sa aking parokya, laging reklamo ng mga magulang, yung laro sa mga computer. Sa Pilipinas kasi, may mga parang 7-Eleven, maraming lugar doon na parang laruan ng mga computer. Sabi-sabi ng mga tao, Father, isermon niyo naman. Dapat hindi masyadong ginagamit ang mga bata sa paglalaro. Ewan ko kung anong tawag sa laro yun. Alam nyo, dati daw bago matulog ang mga magulang, di ba? Tinitingnan muna ang kanilang mga anak kung nakahiga ng lahat, saka po sila tutulog. Di ba? Ngayon, iba. Sa Maynila, tinitingnan ng anak kung tulog na ang kanilang mga magulang. At pag nakitang tulog na ang kanilang magulang, pupunta na sa computer. Makinig. Noong sinabi ng Panginoon kay Abraham, totally, to the letter, kahit nga ang sarili niyang anak ang magtiwala ay makinig. Alam nyo, may isa kong isang way, yung Bible, that is the way for us to know the will of God. Kapag tayo nagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon, light, listen. And the third one is life. Upang tayo ay magkaroon ng buhay. Mahaba na ba ako? Di ba? Ha? Sa parokya ko, pag mahaba ang sermon, nasasama ng tingin ng parishioners. Oo.
Alam nyo, ang pangatlo ay buhay. Babasahin ko sa inyo ang ikalawang pagbasa. Beautiful. Listen to this. Ang langit ang tunay nating bayan. Kayo ba gusto niyo makarating sa langit? Sino gusto makarating sa langit? Kasang kamay. Kakunti, mahala kayo sa buhay niyo. Ulitin ko, sino gusto makarating sa langit? Very good, ha? Sino ngayon ang gustong mamatay na? Paano yan? Pakinggan nyo. Ang langit ang tunay nating tahanan. This is our life. We are on the journey. Alam po ninyo ang isang pinakamalungkot na karanasan ko rin bilang isang pari. Ako'y nag-seek-call sa squatter area, mamamatay. Pagkatapos kong lagyan ng oil, parang may ibinubulog siya sa akin na hindi ko marinig. Yung aking tenga, idinigil ko sa kanyang bibig. Sabi ko, sige, magsalita ka. What do you want? Kasi po yung salita ng mamamatay, very sacred. Yung maghabilin, very sacred. Sige, sabihin mo sa akin para sabihin ko. Alam niya ang sinabi sa akin, grabe, nangilabot ako. Father, sabihan mo naman si Lord, ayaw kong mamatay. Hindi ako nakaibig eh. Wala akong magagawa. Ang ginawa ko na naman, ginaganon ko yung ulo, hindi ako umalis sa kanyang tabi for 1 hour hanggat hindi siya natatapos ang paghinga. And right there and then beside me, she expired. Ang buhay, grabe ang bilis. Pero lagi niyong tatandaan, ang sabi sa ikalawang pagbasa, hindi tayo ganito. Ha? Transient lang tayong lahat. Hindi kayo taga-Qatar. Hindi tayo taga-lupa. Pag na-expire ang kontrato or visa, babalik na tayo. Ha? Saan tayo babalik? Sa tunay nating tahanan. Huwag mong kalilimutan yan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, sige nga, sumunod kayo, kapatid. Sino ba ang kapatid nyo sa katabi? Kapatid, ay nakatingin ka naman sa akin eh. Sabihin mo nga sa iyong katabi, sige, ang hindi titingin. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, lagi mong tatandaan, mamamatay ka rin. Eto, pakinggan niyo ang sabi sa ikalawang pagbasa. Pagdating ng araw na yon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagsusubo ng lahat ng bagay. Pagdating ng araw na yon, ang wika dito, maluwalhati tayong kasama ng ating Panginoon. Purihin natin si Lord.
Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sabihin nyo nga sa inyong katabi, kapatid. Ayaw nang magsalita. Natakot na eh. Ito, iba ito ha, maganda. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kagalangan ng Diyos na ikaw ay maguhin. Tingnan nyo, wala nang patay. This is our life. Tingnan po natin ang liwanag na tinanggap natin kay Kristo. Pakinggan natin si Kristo upang tayo magkaroon ng bago na buhay kaloob ni Kristo. Ito po ang pagbabago ngayon. This is the step by step to attain the new life with God. Listen. Alam po ninyo ang Divine Mercy. Nandito si Ate Tess. Alam niyo ang Divine Mercy? Yan. Late na. May tinatawag silang Finding New Life. Finding New Life. At alam niyo ang proseso ng Finding New Life? The Word of God and your experience in life. This is the dynamic. Iniuugat mo ang iyong karanasan bilang tao sa salita ng Diyos. Gusto niyo sa akong magkwento? Sige, magkwento mo ng isa. Okay lang ba sa inyo? Okay, thank you. Ang sarap pala dito, medyo mahaba-haba ang sermon. At nakangitipan. May kilala po ako isang nanay. Iniwanan siya ng kanyang mabuting asawa. Pero may 3 siyang anak. Nagsisimba siya sa akin every day, 7:30 a.m. Napapansin ko sa nanay, sa Maynila, kapag may 3 kang anak, tapos solo ka, babayaran mo ang bahay, babayaran mo ang pagkain, ang tubig. Walang tubig sa atin ngayon, kaya ligo ako ng ligo dito eh. Nag-reserve. Ha? Ang baho? Kahit sasabihin mo yan ay mag-aaral sa public, buti na lang si Duterte, bawal yung mga pambaga na yan. Mamamasahe ka, tapos ikaw ay simple government employee. Ha? Hindi mo kaya sa Maynila. Kaya mga teacher dyan nagbebenta ng kung ano-ano rin. Mga nasa opisina, pagbili ng payless, kukunin lang sa cabinet, di payless ka ba? Gagawin lahat Pero itong nanay nito nagsisimba sa akin every 7:30 in the morning. Alam ko ang sitwasyon niya sa buhay. Alam po ninyo pagkatapos ng misa. Kasi napansin ko tuwing mangungumunyon siya, umiiyak. Pagkatapos ng misa, pumunta siya sa Adoration Chapel. Ako naman ay pumunta sa pintuan, inaabang ako ang kanyang paglabas. Kasi gusto kong mag-donate kahit konti. Gusto ko siyang tulungan. Sabi ko, Ami, hindi niyo naman kilala yun Sabi ko, kumusta ka na? Kumusta ng buhay mo? Umiyak siya. Alam niyo, sabi sa akin, Father, kaya po ako nagsisimba araw-araw. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi araw-araw po, nakakaraos kami. Ang inaasahan ko, kaya siya umiiyak, yung hirap na hirap. Yung pala, despite all these things,
nakita pa rin ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Nagbago. Pero alam niyo, dahil lagi siyang nakikinig ng salita ng Diyos. Finding new life with Christ. This is the meaning of transfiguration for us Christians. Bagong buhay, ang ibig sabihin, nakita natin si Jesus. Finding new life with Him. Kaya itong programa na Divine Mercy, grabe, I support it well because you will find new life in Christ. Amen. Tumayo kayo na. Sumasampalataya ako Panginoon sa lahat, na may gawa ng ilaban. Sumasampalataya ako sa Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ng Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ng Pili, nanaog sa pinalaroan ng mga yumaw, nang may katong araw ng buhay ng maruti, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang arito at umuupong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pagbabago niyo ni Jesus, ipinakita sa atin ng Ama ang ating kinabukasan kung mananatili tayong tapat sa Kanya. Ilagak natin sa Kanyang harap ang ating pangangailangan. Buong tiwala nating dasalin, Panginoon ng liwanag, pakinggan mo kami. Panginoon ng liwanag, pakinggan mo kami. Para sa simbahan, ang bayan ng Diyos. Gabayan nawa siya palagi ng liwanag ng Panginoon sa pagsisikap niyang maging tapat sa salita ng Diyos sa gitna ng mga pag-uusi at pagdududa. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pakinggan mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, dalhin nawa nila ang liwanag ng Panginoon sa mga naapi at may hirap at maging daan nawa sila ng kapayapaan ng may kapal. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pakinggan kami. Para sa kabataan, maging mga liwanag nawa sila ng kanilang kapwa at manatiling matatag sa kanilang buhay pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pakinggan mo kami. Para sa mga nasa larangan ng media, maging epektibo nawa sila sa pagpapahayag ng liwanag at ng katotohanan sa kabila ng mga banta ng karahasan at pangaakit ng karangyaan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pakinggan mo kami. Sa darating na pambansang halalan, maging responsable nawa ang bawat mamamayan sa pagpili ng mga nararapat at magsumikap sila na wakasan na ang kultura ng galing at pagkakakanya-kanya. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pakinggan mo kami. Please bow your head and offer your personal prayer. Pray for your family. Ama, patatagin mo kami sa pananampalataya at pag-ibig sa iyo upang maging bukas palad din kaming maglingkod sa aming kapwa at sa gayo'y maging marapat na tawaging mga anak mo alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating sakripisyo'y kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ang Panginoon itong pagkakalit sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya ang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Pamalaming lumikha, ang paghahang ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin at sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon nang may pagtapat niya sa mga alagad na isailang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at ang mga propeta ay pawang tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal nagdalang kamanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, inasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bumuhos para sa iyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Camilo naming Obispo at ng Tanang Kamarian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patagin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at panginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ni San Miguel Arcangel ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tagubili ng narigagay utos at puro ng mapatalang aral, awitin natin ang Ama namin. At ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
apostol. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag naman po sana ang aming paulit-ulit at lihim na pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon po sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo kami sa karingtanang kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay muling magsimpo bilang para sa mga paalaala ng simbahan. Church Calendar 2019 is still available. You could get them from the parish office and our church bookstore. Lenten sacrifice envelopes are distributed during the season of Lent to support the poor and the needy. Please collect these envelopes and return it with your contributions on or before Good Friday, April 19. 18th March, Monday, is the Marriage Renewal Mass at 7 p.m. All couples celebrating their anniversary in the month of March can register their names at the parish office or email them to family2010@yahoo.com. New Lectors Edition. Those interested to become readers for the Mass, age 16 and above, may audition on the 23rd and 30th of April at the Alberta Chapel at 6 o'clock p.m. Those interested can fill up the registration form in the parish office or email them to cmendoza.doha@gmail.com latest by March 31st. Extraordinary Ministers of the Holy Communion. We would like to invite those who had served as extraordinary ministers of the Holy Communion in their home country and has the desire to continue their ministry in our parish. You may register at the parish office along with a recommendation letter from your home parish latest by March 31st. 19th April, Good Friday, Poor of St. Anthony Food Kit. The Posa Ministry campaigns to sponsor food kits to share the joy of Easter. Each kit costs QR 50, and those who wish to sponsor these kits may do so. Please approach the parish office or special counters at the parish grounds. 22nd to the 29th of March, the parish Lenten retreat in English to be animated by Father Pius James de Sousa, a renowned Bible scholar from India. The timings and details are as follows. 22nd March, Friday, 23rd March, Saturday, and 24th March, Sunday, is the Lenten reflections during all the English Masses. 25th March, Monday, Lenten retreat for liturgical ministries and parishioners in the main church at 7 p.m. with the theme, God of Creation. 26th March, Tuesday, Lenten retreat for the prayer groups of all communities and parishioners at 7 p.m. in the main church with the theme, God of Covenant. 27th March, Wednesday, Lenten retreat for parishioners at 7 p.m. in the main church with the theme, God of Mercy, the Sacrament of Confession. 29th March, Friday, formation for charismatic groups of all communities at 9 a.m. in the Seraphic Hall with the theme, The Charismatic Bible Formation. All parishioners are requested to attend the retreat with their families in preparation for Easter. All communities and prayer groups are encouraged to attend in lieu of their regular weekly meeting. The Nurses Ministry would like to invite all the nurses of our parish for the Nurses Fellowship on the 15th of March, today from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. at the Paul Hinder Building, room 1013. Gayon din po, ang misa po sa darating na Huwebes, March 21, ay magsisimula sa ikapito ng gabi. Ito po ay bilang pagbibigay para sa Malayalam community na nagsa-celebrate ng kanilang anibersaryo. Maraming salamat po.
Tawagan kayo mga may birthday. Please come. Nag-celebrate ng birthday. Bigyan tayo ng panalangin at paspas ng Father. Mga birthday celebrant, please bow your head. Ama naming makapangyarihan, pinagmumulan ng buhay at kaligtasan. Nandito po kami sa dambana na pinagpupurihan sa iyong kalwalhatian. Nakikibusap at nananalangin. Bigyan mo ng ganap na buhay. Bigyan mo ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa at katawan. At bigyan mo sila ng liwanag upang matagpuan ang daan. Pagpalain mo ang kanilang pamilya at lahat ng mga tao sa kanilang umaasa habang ginagampanan nilang tungkulin sa buhay, ngayon at sa hinaharap. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. And I bless you, the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Bago tayo magtapos, magsipo muna kayo sa So, una sa lahat ay pasalamatan natin ang ating punong tagapagtipag sa sa pangalito ng Biyernes. So, hindi pang karaniwan sa kanya mag-celebrate ng Friday na Sunday. So, sa Manila ay laging Sunday, pero dito Friday, Sunday na. Kaya pagbalik niya, prepared na siya sa homily for the coming Sunday. So, pasalamatan natin si Father Sandy sa kanya. Maraming salamat, Father. So, alam namin na busy kayo sa inyong parokya, pero pinagbigyan niyo kami kung makarating dito. At ito rin ang hanggang naming mga Pilipino na may dadating na Pilipinong pare ay makapagdiwang ng misa sa amin upang makakita naman kami ng bago at gwapong pare din. So, maraming salamat, Father. Nais ko rin pasalamatan ng Divine Mercy ng Pilipino. So, sa pagpapangulat ninyo, upang si Father din ay makapag-celebrate ng Mass. No? Maraming at ganoon din sa umagang ito, so alam naman natin, tayo mga Pilipino, ito sa Qatar walang forever. Ang forever natin nasa Pilipinas. Kaya, babalik at babalik tayo sa ating lupang sinilangan. Okay? Sa pagkakataong ito, ay sapagkat meron tayong isang kapatid na siya ay matagal na naglingkod sa simbahan. Since 2005. So hanggang ngayon. So ngayon ay siya ay kailangan na bumalik for good para balikan ang kanyang pamilya. At sa palagay ko, siya na isa sa pinakamayamang babalik. Just imagine, 2005. Tapos ngayon babalik na siya. Palagay ko, napakarami na niya naipon. Pag kayo mag-alala, bago siya umalis, bibigyan niya tayo. So nice kong i-honor and at the same time pasalamatan ng kapatid natin si Eduardo Cruz. Since
2005, nagsimula siyang maglingkod sa simbahan bilang usher. So, palagay ko noong 2005, wala pang simbahan noon. No? Yung nandun pa sa simbahan na tinatawag na Porta Cabin pa lang. No? So, naging bahagi siya rin ng lectors and commentators hanggang ngayong taon. So, siya ay naging nagabasa, no, ng mahabang panahon. No? At tulad ng nabanggit ko, kailangan niyang umuwi na sa Pilipinas for good, not for bad, for good. Dahil tapos na ang kanyang kontrata daw dito sa Qatar. Ayaw na daw i-renew, no? Sapagkat siya ay 35 na. 67, siya na nagsasabi, 67, pero mukha pa rin na. Sa pindig pa lang, pagitong-pagito. At alam niyo ba anong sikreto? Bakit siya nagkaganyan? Dahil naglingkod siya sa simbahan. Kapag ikaw ay naglilingkod sa simbahan, katulad ng lagi kong sinasabi, pinahahaba ng Diyos ang buhay. Kapag namatay na, sino pa maglilingkod? Kaya pinahahaba niya. No? Katulad ng sinabi ko sa inyo, nung ako'y nasa Manila, sa Quezon City, after every 5:30 a.m. Mass, ang kasama ko sa Jollibee, 85 years old, 90 years old, 75 years old. Pero malalakas. Sila yung unang umaattend ng misa every day. Yung napaka-agang misa sila umaattend. Sabi ko, hindi mo ba kayo napapagod? Ako ay napapagod na mag-misa ng 5:30, pero kayo hindi napapagod. Father, hindi na kami makatulog. Kaya sa simbahan, pero ang enjoyment ko naman doon, after that, dadali nila ako sa Jollibee. Kakain kami. Kaya sa araw-araw na Jollibee yun, na-high blood ako. Kaya tamaw ko na sa kanila, sabi ko. Pero sa awa ng Diyos, yung mga yan patay na. Okay, mantakin ninyo, 85, 95, ilang taon na ako dito. 100 years old na yun. No? Pero sa kabila nun, dahil sa kanilang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa simbahan, inahaba ng Diyos ang kanilang buhay sa pag-asirin at lilingkod sa Panginoon. Kaya ina niya naman si Brother Ed, 67, sino magsasabing 67 niya? Napakagaling pa niyang sumayaw. Gusto niyo ba ng sample? So, maraming salamat, Brother Ed. Kayo ay magiging sa ganap ng tagapaglingkod ng ating Panginoon. Alam ko ay ang pinunta niyo dito ay para magtrabaho, para sa iyong pamilya, itaguin ang iyong pamilya, pero sa kapila nun ay nagbigay pa rin kayo ng panahon upang maglingkod sa simbahan at higit sa lahat maglingkod sa Panginoon. So naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, ganoon din ang iyong pamilya, at naway ang pagpapala ng Diyos ay paunin mo sa pagbalik mo sa Pilipinas at sa iyong pamilya. So sa kapila nito, ang maibibigay namin sa iyo ay napakagandang bulaklak naman. Itong certificate of appreciation na isabit mo sa pintuan ninyo. Mixed emotions po. Nalulungkot na iiwan ko ang lahat ng kapatid dito. Matutuwa dahil sabi nga ng misis ko ng mga kapatid ko, natuloy na rin. Dahil matagal na po akong pinauuwi. Hawa po ni Lord ng mga Panginoon. Natapos na po yung aling ng mga anak. Siguro time naman mga kami dalawang mag-asawa ay mag-iwali. Mag-enjoy din naman. Maraming po salamat.
Suwayin niyo ang Panginoon. Bow your heads and pray for God's blessing. Ama naming mapagpalay, pagkaloob mo makilala ng iyong bayan, ang ipinahayag na sinampalatayanan, at mahalin ang tinanggap na pagdiriwang sa banal na pakikinawang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At kayong lahat ay pagpalain nawa ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Divine Mercy.